Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Ramdam na po ang Pasko sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Maguinao na Baguio hanggang sa isla ng Boracay. Kakamustahin din natin ang magno-Noche Buena sa Rizal Park at mga dadalo sa Misa de Gallo ngayong bisperas ng Pasko sa Manila Cathedral. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras bago magpasko, marami pa rin ang naghahabol makauwi. Tanggap na raw nila ang posibilidad na sa biyahe na abutan ng oras ng Noche Buena. Unahin po natin ang mga nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kung saan libo-libo pa rin ang dumagsa ngayong bisperas ng Pasko. Doon mga kapuso, hindi lamang mga pasahero ang aming nakilala, kundi mga manggagawang magsasakripisyo malayo sa mga mahal sa buhay. Nakatutok live si JP Soriano. JP! Good evening, Emil, Vicky, mga kapuso. As of 6 p.m., 154,000 mahigit na yung dumating dito sa PITX kahit po bisperas ng Pasko. Ibig sabihin, ang dami pa po talagang bumabiyahe. At kung marami po sa atin ang magno-Noche Buena kasama ating mga kaanak, mga mahal sa buhay, nakilala po natin yung mga magno-Noche Buena habang nasa biyahe. Aabuti ng 14 na oras ang biyahe pa Bicol ng bus na minamaneho ni Ronald Marchan mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kalsada. Oo, doon kami magno-Noche Buena, alas 12. Ang kailangan, kumita. May maiuwi sa pamilya ngayon. Kaya nag-video call na si Ronald sa 4 na anak na nasa Bicol. Merry Christmas sa inyo lahat. Sa kalsada si Papa magpapasko. Alam nila na malayo ako. Wala, ganun po talaga hanap buhay namin eh. Isa lang si Ronald sa mga ama, kapatid at anak na hindi makakapiling ang mga mahal sa buhay dahil kailangang magtrabaho ngayong bisperas ng Pasko. Pero ang sandaling marinig ang boses ng malambing na bati ng Merry Christmas. Very inspired ka, di ba, na merong anak sa'yo na nag-aalala, maski nasa malayo ka. Ang mga pasahero ni Ronald, gaya ni Alan, sa biyahe na rin aabutan ng Noche Buena at di na rin aabutan ng birthday ng kanyang ina ngayong bisperas. Happy birthday, ma. Dito ako, Child 7. Thank you po. Merry Christmas. Happy New Year. Hanggang nitong tanghali umabot na sa halos 80,000 ang pasaherong dumating sa PITX. Hindi pa kasama ang bilang na yan sa mahigit 1 milyong pasaherong naitalang dumating sa PITX simula December 19 hanggang kahapon. Kung may mga malayo ang biyahe, may mga biyaheng mabilis lang gaya ng mga pa-Cavite. Si JP na taga General Trias, bit-bit ang mga regalo para sa mga pamangkin. December 25 daw talaga ang kainan nila sa bahay, pero ang bigayan ng regalo. Preparation ngayong gabi and then gigisingin na lang yung mga pamangkin ng ating gabi. Gusto ko lang makasama yung mga pamangkin ko. Yun yung pinaka-tradition ko pagka-holiday. Si Princess, bumili ng puto sa mga tindahan ng kakanin sa terminal. Pampartner daw sa ihahain nila sa Noche Buena mamaya. May spaghetti, may pansit, kahit anong pagkain. Ang mahalaga yung family magkakasama. Sa aming pag-iikot sa mga terminal gate, mga laruan at mga gift wrap na kahon ang kasama sa mga bagahe ng mga pasahero. Okay lang naman daw yan basta walang matatalim na bagay at mga bagay na maaring pagmula ng sunog, gaya ng mga nakumpiskang pailaw. Sabi ng pulisya para hassle-free ang biyahe, bantayang maigi ang mga gamit at bantayan ang mga kasamang bata. At Emil, alam mo, akala ng mga taga rito, ng mga otoridad ng PITX, pagdating ng pagsapit ng bisperas ng Pasko, mas kakaunti na po yung mga paserong darating, pero ang dami pa rin talaga. Dito po sa ground floor, ito po yung mga biyahe papunta sa Cavite, yung mas malalapit na area. Pero pagpanik nyo sa taas, naroon po yung papuntang Bicol, Catanduanes, at syempre ang hiling po ng mga taga rito, safe trip po para sa ating mga kababayang uuwi sa kanilang mga probinsya. At yan muna ang latest. Merry Christmas Eve, Emil. Happy Christmas. Maraming salamat, JP Soriano. Sa gitna ng dami ng pasahero sa NAIA, dalawang mukha ng Kapaskuhan ang makikita. Kung maagang regalo ang pagdating ng ilang OFW at balikbayan na makakasama ang pamilya sa hapag,
Mailan ding malungkot na magdiriwang ng Pasko dahil aalis ng bansa. Nakatutok live si Ian. Ian. Vicky, maraming masaya pero marami rin tayong malungkot na tagpo na nasaksihan dito sa NAIA Terminal 3 ngayong bisperas ng Pasko. Naiyak sa tuwa ang 74 anyo sa si Lola Norma nang salubungin ang anak mula Dubai, United Arab Emirates kanina. Kahapon lang, dumating din ang isa pa niyang anak mula Japan kaya sama-sama silang pamilya ngayong Kapaskuhan. Kasi ngayong Pasko nag-iipon yung mga anak ko kasi noon wala. Ako lang ang nagpapasko sa bahay namin. Pag-isa ka sa bahay. Opo. So ito, natupad po ang pangarap nyo ngayon. Oh, maraming salamat po kay Lord talaga nag-iipon kami. First time ko ngayon magpapasko. Siguro enjoy ko na lang itong day ko. Uwi siya ng Pilipinas, wala ako. Ganun, uwi ako ng Pilipinas, hindi rin siya nakakauwi. Kumbaga, first time namin magkasama-sama ulit ng 10 years. At hindi lang sila, sunod-sunod ang mga dumarating. Sakto bago ang Noche Buena at Pasko bukas. Tuwang-tuwa ako nga nakarating siya. Kasi matagal nang hindi siya umuwi. Masaya po ngayon kasi magpapasko kaya happy po. Pero kung may mga nag-reunion, meron ding mabibitin ng Kapaskuhan. Isang araw na lang, hindi pa inabutan ng December 25 kasama ng kanilang mga pamilya, sina Jason at 10 kasama. Kailangan na kasi sila sa pinapasukang oil and gas company sa Dubai. Wala tayong makakawin, talagang aalis din kami kahit na paano. Kasi sa hirap ng buhay natin dito eh. Bittersweet din ang pag-alis ng mag-asawang Feli at Joy dahil kailangang iwan ang mga kaanak ngayong Pasko at sa Abu Dhabi na makakapag Noche Buena. Malungkot dahil iiwanan yung mga kapatid ko dito, mga hipag, mga pamilya ko dito. Pero sa isang parte, masaya din naman kasi yung anak ko po yung makikita ko naman doon, tsaka yung isa ko pong kapatid. May mga inabutan din tayo ritong lilipad pa probinsya. Si Gloria, nahirapang makakuha ng mas maagang flight papuntang Bacolod. At mula roon, ilang oras pa bago makauwi sa Sipalay City. Tiyak nang aabuti ng Noche Buena sa daan, pero magkasama naman silang mag-ina. Mga anong oras kayo darating sa bahay? Mga 2 a.m. So paano kayo mag-Noche Buena? May dala ba kayong pagkain o paano ba? I-delay na lang ang Noche Buena? Dili na lang po, pagdating na lang po ng bahay mag-Noche Buena. Sa tansya ng NAIA Infrastructure Corporation, papalo sa 2.5 million ang pasaherong daraan sa NAIA mula December 20 hanggang January 5. Kahapon lang, nasa 169,000 ang mga pasahero dito. Mas mataas ng halos 10% kumpara sa parehong petsa noong 2024. Gayunman, mas magaan ang biyahe dahil nagagamit ng marami ang self-check-in kiosk. Kaya iwas pila sa mga counter. Mabilis din sa immigration ayon sa Moroccan na si Anas na nasa Pilipinas para makasama ang nobyang Pinay. Sa pagkuha ng bagahe naman, it's very smooth. It's just difficult to get the bag. Okay, because how many everyone minutes? it's quick, but there's layers of people like waiting for the bags. Vicky, sa maghapon natin dito sa NAIA Terminal 3 ay wala naman tayong nabalitaan na major na aberya dito sa paliparan. Liban doon sa nakita natin na isang lalaki na nabuwal dito sa arrival hall pero agad din naman siyang nilapatan ng lunas ng mga medics na nakatalaga dito. So yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Merry Christmas sa Vicky at sa ating mga kapuso. Merry Christmas din at maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. mga ninong at ninang, handa na ba ang inyong pang-aginaldo? Sa Divisoria sa Maynila, maraming humabol sa pamimili ng pamasko. Ilang oras bago ang Noche Buena. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, huling man daw at magaling, makakahabol pa rin. At yan nga po ang pinatunayan ng ating mga kababayan na nag-last minute Christmas shopping ilang oras bago ang Noche Buena. Karamihan sa hanap nila, Emil, ay yung mga parregalo. At syempre, yung outfit nila bukas. At sila po ay hindi natinag kahit pa merong manaka-naka na pag-ambon dito sa Divisoria. Nagbabagsak-bagsak presyo na dito. Tingin ninyo na ng tingin ito. Branded t-shirt, brand new, 75 na lang mga bossing. Sa rami ng tindahan at mamimili sa Divisoria sa Maynila, ito ang diskarte ng isang pwesto para makaakit ng customer. Nalukain mo dito, te!
Tila effective naman dahil halasige sa paghalukay ang ating mga kababayan. T-shirt, tsinelas, accessories na wala pang 100 pesos. Check na check. Pero si Felix, isang rider, rubber shoes ang hanap para sa 2 anak sa budget na 500 pesos. Ate, magkano po ate? Magkano po dito sa skirts niyo? Po yan. Wala na po pong tawad? Sagad na, 350. Sagat na po talaga. Nahirapang maghanap ng sapatos na pasok sa budget si Felix, kaya tumingin din siya ng mga tsinelas. Kwento niya, pumasada muna siya kaninang umaga para may pambili ng regalo sa mga anak. Pang Noche Buena, meron na? Wala pa, ma'am. Anong diskarte mo? Kasi Noche Buena na mamaya. Bali, pagkatapos ito, ma'am, bibiyay muna para makaipon na pambili. Si Rosita naman, ngayon lang nakapag-day off kaya naghabol ng Christmas shopping. Namili siya para sa mga anak at apo. Ganito mga magkano yan? Ano po, 180 po. Para po sa apo ko, ito, Ayan. mga ano po. So, sa kanya po, sa anak ko. Tapos ito po sa apo ko. Pang araw-araw po. Ang anak niyang si Ashley, merong natanggap na 1,000 pesos na pamasko mula sa tatay niya. Anong binili mo para sa sarili mo? Ito. Pang araw-araw niya rin pong shorts. Magkano? 160 po. Ayan. Magkano yan? 220 po. Ayun. Ay, 320. Sa murang presyo, halos walang patid ang mamimili sa pwestong ito na nagtitinda ng iba't ibang uri ng tsinelas sa halagang 75 pesos. Pirming nakamasid ang cashier na si Jelay dahil uso raw ang salisi ngayon. Pero ang mabili po talaga yung mga bargain, yung carry lang nilang bilhin. 75, 100, may 50 rin na carry lang na mga budget nila. Aminado rin ang mga tinderang pahirapan ang paghingi ng tawad sa presyo. Wala na po. Sinasabi namin mataas na rin ang puhunan kaya last price na talaga siya. Sa mga tindahan naman ng pruta sa Divisoria, matumal pa ang mamimili na inaasahang darami raw simula December 26 hanggang bagong taon. Emil, ayan makikita nyo no, sa aking likuran, patuloy yung pagdating na ating mga kababayan dito. Ang location ko, Emil, ito yung Ilaya Street kung saan marami pong murang mabibili yung mga ating mga kababayan. At ang sinasabi po ng marami sa tindahan dito ay hanggang 12 midnight sila ngayon. Tapos bukas, alas 8 pa lang na umaga hanggang gabi na naman, bukas pa rin sila para naman doon sa gagastusin na ang kanilang napamaskuhan. Emil? Maraming salamat at Happy Christmas, Sandra Aguinaldo. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang sunod naming ulat. Patay ng gilitan at saksakin ang isang babae sa Caloocan ngayong bisperas pa man din ng Pasko. Ang suspect na tinutugis dahil nakatakas, live-in partner ng biktima. Nahuli ka mang krimen sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Imbes na pagdiriwang, may pinagsukluban ng langit at lupa ang mag-anak na ito ngayong bisperas pa man din ng Pasko. Ang mitya na napanood sa isang CCTV footage, pagtatalo ng mag-live-in partners sa Barangay 31, Caloocan City. Maya-maya pa, bigla na lamang sinakalang suspect ang biktima at tila may dinukot sa bulsa. Narinig na sumigaw ang biktima. Duguan siya at wala ng buhay nang datna ng mga kaanak sa gilid ng kalsada sa Barangay 31, Caloocan City. Hawak na ngayon ng mga pulis ang footage. Inano niya sa leeg, tapos may dinukot siya sa bulsa niya. Then, hinila niya doon papaloob doon sa may dalawang nakapaladang sasakyan. Umisigaw yung babae. Narinig niya lang, naulinigan lang yung pagsigaw. Ng babae? Opo. Tapos next thing nakita niya patay na? Opo. Sila ang nakakita? Sila ang nakakita. Sila tumawag sa akin. Ayon sa Caloocan Police, ginilitan ang biktima. Meron siyang isang laceration sa leeg at merong 3 stab wound sa dibdib. Ayon sa ina ng biktima, nagpunta sa kanyang bahay sa Caloocan ang biktima at kinakasama nito para doon magpasko. Nagpaalam ang biktima na aalis bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Sabi niya, Nay, may pupuntahan lang ako. O sige, sagot ko naman. Tapos umakmang aalis lalabas. Sabi ni Rowena, dito ka lang, samahan mo lang si nanay. Hindi, sabi niya ganon. Sumunod siya. Lumabas si Rowena, sumunod na rin. Kasunod na nito ang mga tagpong nakuhanan sa CCTV.
Kwento naman ng kapatid ng biktima, di na bago ang alitan na mag-live-in partner. Sabi nga ganun sa mama ko, nagsasawa na raw po siya sa kapatid ko. Kung saan daw pumupunta yung kapatid ko, sunod na sunod. Siguro po yung sunod na sunod yung kapatid ko sa kanya. Ayaw kasi nung lalaki na sunod na sunod. Bakit mo ginawa yung sa kapatid ko? Bukod dyan, may iba pa umunong pinag-aawayan ang dalawa. Babae, nagsusumbong sa magulang na pinapabayaan siya accordingly sa victim natin. Dinidinay naman ng suspect natin. So, yun, dun nag-umpisa yung pagtatalo nila. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang nakatakas na suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Pinagbabato, pinagsisipa at hinarangan ng ilang kalalakihan ng isang van sa EDSA. Sinubukan daw kasi nitong takasan ang nabanggang motorsiklo. Ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Viral na ang videong ito ng isang van sa EDSA na basag-basag ang mga salamin. Binato ito ng helmet at pinigilang umandar ng ilang lalaki at hinarangan din ng isang truck. Nang hindi pa rin huminto ang van, pinagsisipa ito ng isang lalaki, kaya nagkayupi-yupi ang pintuan. Huminto ang mga sasakyan sa EDSA dahil sa insidente, kaya nakapag-counterflow ang van at nakaliko sa New York Street. Pero binato ulit ang likurang bintana nito bago ito nakaandar palayo. Sa gilid ng New York Street, makikita ang isang nakatumbang motorsiklo. Ang pagbangga pala rito ng van ang mitya ng insidente. After po niya mabangga, ang nangyari po, instead na huminto siya at tulungan yung kanya nabangga, nag-attempt po siya na tumakas at bumalik sa EDSA. Pero yung mga tao po doon during that time, inattempt naman po nila na pigilan tong van para umalis. Inimbestigahan na ang insidente na nangyari alas 9:10 kagabi bago pa nag-viral ang video. Habang lumalayo ang driver ng van, kita sa video na may nakapulot ng plaka nito. Pero hindi nakatakas ang driver ng van. Nung nakaalis po siya, agad pong naitawag sa ating kapulisan at yung pong mga personnel, mga patroller po ng Police Station 7, na-intercept po siya at na-aresto po yung ating driver at tinurn over po sa traffic sector for summoning. Ayon sa Quezon City District Traffic Enforcement Unit, inisyuhan ng ticket ang driver ng van para sa reckless driving. Nasa pangangalaga naman ng DTEU Traffic Sector 4 ang van. Pero nagkaayos na ang driver ng van at nabanggang rider ng motorsiklo. Nag-usap po yung dalawang partido at ito pong ating biktima ay hindi na magpupursue ng anuman pong reklamo at nagkaayos po silang dalawa. And sa part naman po natin ng QCPD, we will be submitting also report po sa LTO regarding this incident po. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang LTO. Pero may pananagutan ba ang mga bystander at motoristang pinigilang makalayo ang driver ng van? Possible po na magkaroon sila ng kanilang liability. Pero po yung driver ay hindi na rin po nagsampa ng kaukulang demanda o reklamo po laban sa mga taong ito at sa sasakyan po. Paalala ng QCDTEU sa lahat, isa-isip ang salitang Pasko ngayong holidays. Ito pong pagdiriwang natin po ng Pasko dapat maging masaya, maging ligtas at maging payapa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa unang linggo na ng Enero, pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 National Budget ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto. Sabi ni Senate President Tito Soto, posibleng reenacted muna ang pondo sa mga unang araw ng bagong taon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa December 29, inaasahang raratipikahan ng Kongreso ang panukalang 2026 National Budget. Dahil kailangan pa itong itransmit at reviewin ng Pangulo, tingin ni Senate President Tito Soto, malamang reenacted muna ang budget sa mga unang araw ng 2026. If they have started reviewing it from now, up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like the first week of January would be ideal
na-review na nila yun. So possible reenacted for a few days, ganon? Yeah. Kung ganun lang naman, wala problema because, di ba, the last time, meron pa kaming 3 months na reenacted. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, matagal na ring sinasabing mas mainam nang magkaroon ng reenacted budget sa unang quarter ng 2026 kesa madaliin ang pagpasa na hindi nare-resolba ang mga issue ng maling paggamit at pag-abuso sa pondo, partikular sa flood control projects. Dahil aniya hindi magkasundo ang Senado at Kamara sa ilang programa, kabilang ang farm-to-market roads at mga ayuda gaya ng MAIFIP at AIX, naglagay na lang ng safeguards ang Senado sa pagpapatupad ng mga ito. Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na sa unang linggo ng Enero pipirmahan ng Pangulo ang 2026 budget. Naiintindihan naman daw ni Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian na kailangan ng ehekutibo ng sapat na oras na reviewin ang mahigit 4,000 pahina ng enrolled copy ng budget. Maingat na aksyon aniya na pirmahan ito ng Pangulo sa unang linggo ng Enero para masigurong napag-aralan talaga lahat ng probisyon. Nauna na rin sinabi ni Gatchalian na kumpiyansa siyang walang i-veto sa budget ng Pangulo dahil coordinated ito sa ehekutibo. Iginiit naman nila Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na walang pork barrel sa 2026 national budget. I'm confident at this time this 2026 budget is full airtight po kung akong tatanungin nyo na wala pong mga insertions dyan, wala pong mga line items dyan na nagbibigay pondo doon sa mga questionabling mga infrastrukturang programa. The 2026 budget contains no lump sum appropriations, no discretionary funds, and is fully itemized. There is no pork barrel, and there are no pork barrel appropriations in the 2026 national budget. Sa ngayon, nasa proseso aniya ng reconciliation ng House at Senate versions ang BICAM technical staff. Inaasahan daw nilang makakatanggap sila ng kopya ng BICAM report bago ito i-ratify ng Kongreso. 1,000 pages. Minsan, pamut pa ata yan ng 5,000 na pahina. So that's going to be now the work of the committee staff. The majority leader ensured the House, not only Congressman Tino and the minority, but ensured that the whole House will be furnished a copy individually of the committee report prior to the ratification, so that all of us would have time to review and look at the items. And compare it probably on the approved HGAB. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Umarangkada na ang unang bahagi ng EDSA rehabilitation ngayong bisperas ng Pasko. Ang epekto niyan sa lagay ng trafiko. Tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi! Emil, mula alas 3 kasi kaninang hapon ay kalbaryo na yung naranasan ng mga motoristang biyaheng south at dumaan dito sa EDSA. At ito yung dahilan, kalahati nitong EDSA ay sarado na sa daloy ng trapiko, kabilang na itong bus lane. Ito ay pagkalagpas lamang ng Guadalupe Bridge. At ito ay bilang paghahanda nga sa gagawing EDSA rehabilitation na magsisimula ngayong gabi. Paglagpas ng Guadalupe Bridge sa EDSA northbound, inabutan namin ang kontraktor na magsasagawa ng EDSA rehabilitation. Isa-isa na nilang inililipat ang mga concrete barrier bilang paghahanda sa pag-aayos sa kalsada na simula ngayong gabi. Kaya ang 5 lane ng EDSA, 2 na lang ang nagagamit ng mga motorista. Mahigit 1 oras lang ang lumipas tukod ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Matindi, dapat di ginawa ngayon. Oo nga. Papasko, biyahe pa ako eh. Ano ba yan? Abala. Medyo nakakapanibago po pero at least tuloy-tuloy naman po, hindi naman po yung talagang parang naka-parking na po dito sa EDSA. Bukod sa pagsikip ng kalsada, pinatitigil pa ng mga traffic enforcers ang mismong daloy ng sasakyan sa EDSA para makapasok ang mga sasakyan na galing sa Estrella. Ang northbound lane, inihanda na rin para sa rehabilitasyon. Pero dahil mas konti ang mga sasakyan panorte gamit ang EDSA, hindi kaagad tumukod ang trapiko. Ayon sa MMDA, marami kasi ang piniling dumaan na sa Skyway, lalo na ang patungo sa North Luzon Expressway. Para mapabilis ang pagsasaayos sa mga bahaging hindi pa naman talaga sira, sinimulan na ng ilang manggagawa ang paglalagay ng aspalto sa mga crack sa kalsada. Ang mga may malalang sira lang daw kasi ang kanilang babakbakin para maging mabilis ang pagsasaayos sa kalsada. Bagamat sumuong sa matinding traffic,
may ilang motorista pa rin namang naiintindihan kung bakit kailangan na talagang isaayos ang EDSA. Ikagaganda naman ng EDSA okay lang naman. Oo, tsaga-tsaga na. Sa pinakahulang kuha ng ating drone kanina ay nasa bahagi ng Shaw Boulevard Underpass ang dulo ng trapiko dito sa EDSA southbound. Pero paglapas naman nito sa May Estrella ay luluwag na yung daloy ng trapiko patungo sa bahagi ng Pasay. Inaasahan naman ngayong gabi ay magdadatingan na yung mga dagdag na mga heavy equipment para sa gagawing 24 oras na rehabilitasyon nitong EDSA. Yan ang latest mula dito sa EDSA sa bahagi ng Orense. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Nauwi sa suntukan ang gitgitan umano ng SUV at motorsiklo sa Valenzuela. Ang mga sangkot, aminadong nakainom. Nakatutok si James Agustin. Nakuna ng isang motorista ang suntukan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga lalaki sa MacArthur Highway sa Barangay Marolas, Valenzuela City. Pasado 6:00 ng umaga kahapon. May punto pa na napunta sila sa gitna ng kalsada, kaya napahinto ang mga motorista. Makikita rin ang isa nakatumbang motorsiklo. Ang lalaking ito siniko ang ulo ng isa pang lalaking nakahiga na sa gilid ng kalsada. Kalaunan natigil din naman ang komosyon. Ayon sa pulisya, sangkot sa away ang 3 lalaki na nakasakay sa isang SUV na galing sa trabaho at 3 lalaking delivery rider na magkakaangkas sa motorsiklo. Ang 2 grupo nakainom na mangyari ang insidente. Kakakuha lang din ng Christmas bonus ng mga delivery rider. Ito po ay nagsimula doon sa may bandang Malabon. Doon po nagkagit-gitan yung SUV at yung mga nakamotor ay binubusinahan daw di umano yung SUV. Simula Malabon, yun ang kanilang ginagawa. Kaya pagdating dito sa may bandang Marulas, sa boundary ng Malabon, Valenzuela, dahil dito yung stoplight, dito sila nagpang-abot. Unang nag-report sa police station ng mga nakasakay sa SUV. Inibitahan din ng mga nakasakay sa motorsiklo. Nag-aareglo naman ang 2 panig. Gayunman, sasampahan pa rin silang lahat ng pulisya ng reklamong alarm and scandal. They are disrupting yung traffic, yung mga ating mga motorista at yung mga magsisimba at papasok ng trabaho. Yung kapayapaan sa lugar ng Valenzuela ay na-disrupt. Aminado ang mga sakay ng SUV na bahagya nakainom sila. Tanggap naman daw nila ang kinakaharap na reklamo. Parehas po nag-init kami that time, so nagkamali po lahat. Sir, nakainom po kayo ng time na? A little, konti. Harapin na lang po kasi talagang mali naman talaga. Ang mga delivery rider tumanggi na magbigay ng pahayag. May paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista lalo na ngayong holiday season. Sa ating mga kababayan, kung kayo man ay nakainom, iwasan na nating magmaneho at maging mahinaon sa kalsada para maiwasan ang ganitong insidente. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Mas marami ang mga Pilipinong umaasa sa masayang Pasko ngayong taon kumpara noong 2024. Sang-ayon diyan ang ilang nakausap natin na namamasyal sa Luneta sa Maynila. Ang lagay doon, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa mga sandaling ito, na-enjoy na ng gusto ng ating mga kapuso ang Fountain and Lights display na isa talaga sa pinakadinarayo dito sa Rizal Park, Luneta tuwing Pasko. Maaga pa lang kanina, marami nang nag-i-enjoy sa Pasko feels ng Rizal Park, Luneta sa Maynila. Sa palamuti pa lang, deck the halls with boughs of holly talaga ang datingan. Kanya-kanyang pwesto na rin ang ilang mag-anak para paghandaan ang kanilang advanced Noche Buena. Simpleng lang din po, maha, tinapay, tas kanin, adobo, tas rin po, konting pichi-pichi. Para may mabago lang din po, sir. Tsaka ngayon lang din po kasi kami nagsama-sama. Ang mga bata naman, kung hindi abala sa paglalaro, nagpa-practice ng dance moves. Para kapag pinasiklaban sina lola at lolo, mas bongga daw ang pamasko. Papahuli ba naman si Bantay? O diba? Slay kung sleigh bells jingling. Kasi pagka dito po, mas malilibang yung mga bata. Makapagtakbo,
Tsaka dito open air. Kasi pag sa mall, maraming nakikita, wala ka namang pambili. At least dito may pagkain na okay na, masaya naman sila. Kung pamasko naman ang hanap sa Rizal Park Luneta Visitor Center, mabibili ang mga produktong proudly Philippine-made. Kung sa bagay dito sa Rizal Park Luneta, di mo kailangan ng sobra-sobra. Kung walang baon, may mga affordable na pagkaing paninda at may simpleng laruan at makukulay na lobo na mabibili sa abot kayang halaga. Sa dami ng magagawa at mabibili, may paalala ang pamunuan ng parke. Wag po natin kakalimutan ang clean as you go. At kung maaari ay makapagdala sila ng reusable items para maiwasan po yung kalat. Isa pang paalala, hanggang alas 11 lang ng gabi ang parke ngayong araw at bukas. Kaya ang pamilya Bellones na dumayo pa mula Binangonan, plano sana dito. Tapos nag-hire kami ng simpleng hotel lang para mamaya. Then mamayang gabi, banding ulit. halos lahat ng nakita ko rito, all smiles pa rin ngayong Pasko. Kahit kaliwat kanan ang mga hamon sa bansa. Tila sinasalamin ang lumabas sa pinakahuling survey ng social weather stations na 68% ng mga Pilipino ang umaasang magiging masaya ang Pasko ngayong taon. Mas mataas ito kumpara noong 2024. Enjoy na natin yung buhay natin hanggat nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Kahit may problema, tinitiis na lang din, gawa ng paraan. Samantala, Emil, muling pinapaalalahanan ng publiko na ang Rizal Park Luneta ay bukas lamang hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Samantala, bukod sa fountain and light display, meron ding misa dito, sa particular sa May Paco Park, mamayang alas 8 ng gabi. At bukas, araw ng Pasko, merong misa alas 10, alas 11 ng umaga, pati alas 5 ng hapon. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Noche Buena by the Beach naman ang pagsasaluhan ng maraming nasa isla ng Boracay. Mahigit 7,000 turista na ang naroon para magpasko. At nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John. Vicky, hindi lang ang iba't ibang mga water activities ang in-enjoy ng mga turista dito sa isla ng Boracay, pati na rin ang napakagandang sunset. Kaya naman inaasahan na madadagdagan pa ang mga turista ngayong gabi. May halong piyesta ang Christmas feels na sasalubong sa mga darating sa Cagban Port ng Boracay, Aklan. Ang sikat na ati-atihan ng probinsya, sinabayan pa ng drums and lyres. First time dito ni Mark na mula pa ng Russia. Many people told me about Boracay. This is the beautiful place, the most beautiful place on the Philippines. Excited rin si Maria na magpasko sa isla. Sabi nila mas masarap daw dito. Tsaka talagang yung bakasyon namin dito baka kakaiba naman. Siyempre, Pasko, kaya buong pamilya ang isinama ni Marifel. Unang araw pa lang, in-enjoy na nila ang malinis na tubig dagat at white sand beach. I came here with my family all the way from Beijing. Naisipan namin na pumunta dito because number one, mas affordable yung fare compared to other destinations in the Philippines. Ayun. Tapos, easy access din sa mga activities, especially for a family with kids. Ilan lang sa water activities na patok sa mga bisita ay ang paddleboarding, parasailing, paraw sailing, banana boat at iba pa. Sa tala ng Jetty Port Management mula nitong linggo hanggang kahapon, mahigit 7,000 turista kada araw ang naitalang tumawid sa isla ng Boracay ngayong Pasko. Kasabay nito, mahigpit na ipinapatupad ang inspeksyon. The influx started last Saturday. So the port naman po as is naman siya for maintaining the security. Partner po namin dito yung mga Philippine National Police, mga Philippine Army, and with the sea naman po na related is the Philippine Coast Guard. Vicky, inaasahan naman ang iba't ibang mga pakulo dito sa mga establishmento sa isla ng Boracay kasabay ng pagdiriwang ng Pasko. Kaugnay dito, mahigpit din na nagbabantay ang mga kawani ng PNP sa mga matataong lugar. Yan ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. Sa mga kapuso nating mamamasko o mamamasyal bukas, huwag pong kalimutang magbaon ng payong.
Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon sa hapon hanggang gabi. Bago naman magtanghali ang pag-ulan sa Visayas at Mindanao, posible ang heavy to intense rainfall sa ilang bahagi ng Negros Island Region at Leyte Province. Gayun din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Barm. Ang ganyang kalakas na ulan posibleng magdulot ng baha o pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan sa gabi pero hindi naman inaasahang magtutuloy-tuloy ito. Ang mga pag-ulan ay dahil pa rin sa northeast monsoon o amihan na nagdudulot ng maulap na panahon na may mga pag-ambon sa malaking bahagi ng Luzon. Nariyan din ang easterlies na pwede namang magdulot ng biglaang malalakas na buhos ng ulan sa hapon at gabi. Samantala, ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa na magkaroon ng low pressure area o bagyo sa mga susunod na araw. Pero patuloy na umantabay sa updates. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings walang iba kundi si Sangre Flamara ng Encantadia Chronicles Sangre, Faith Da Silva. Faith! Thank you, Miss Vicky. Good evening mga kapuso! And happy midweek chikahan sa inyong lahat. Looking forward na sa masayang salo-salo sa Noche Buena mamaya ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang kanilang Noche Buena cravings, ichichika yan ni Nelson Calas. Ilang oras na lang, Noche Buena na. Halos lahat ng mga Pinoy magsasalo-salo kasama ang kanilang mga pamilya. Nakaugalian natin na maghanda at ilabas ang family recipes for the whole fam to enjoy. Si Mami Grace ni Miguel Tan Felix, siguradong marami ang bandihado para magluto para sa buong pamilya. Pero si Miguel, isa lang daw ang nilook forward for dinner tonight. Leche flan. Ewan ko lang kung may leche flan ngayon. Tagal niya na rin hindi nagluto ng leche flan. Pinoy na Pinoy naman ang cravings ni Kailin Alcantara. Hindi magarbo pagdating sa ingredients, basta may ketchup ang adopted Pinoy dish na ito. Spaghetti. Spaghetti. Matamis na spaghetti. Oh, yeah. Yes. The Filipino style. Maraming cheese, hot dog. Kapag espesyal ang handaan, mawawala ba ang putaheng staple na sa tahanan ni na Barbie Fortesa? Lechon. Dumiretso na tayo. Oh, lechon. Yun, lechon kasi parehas na paborito ng mga magulang ko ang lechon. Si Voltes 5 Legacy star Rafael Landicio, isang pasta dish ang gusto for tonight. Siyempre po, carbonara. Favorite po. Bakit anong special sa carbonara? Talagang pag siya po nagluluto, kakaiba po talaga yung lasa. Para naman kay Raver Cruz, secondary na lang ang handa. Basta kapiling niya ang mga mahalagang tao sa buhay niya. Kung saan si Jules, doon ako. Usually doon ako nagno-Noche Buena kay La Rojun, tapos tatawid ako kay La Julie. Tawid-tawid lang kasi silang dalawa. Swerte ko nga magkapit-bahay sila eh. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Kritikal ang kondisyon ng isang senior citizen sa Muntinlupa matapos banggain ng isang motorsiklo. Ang nakadisgrasyang rider tumakas. Nahuli kami yan sa pagtutok ni Chino Gaston. Patawid na ng kalsada sa barangay Kupang ng Muntinlupa City ang 66 anyos na si Diosdado Castrillo maghahating gabi nitong December 21 nang bigla siyang mapahinto dahil sa paparating na pulang motorsiklo. Pero natumbok pa rin siya at natumba. Nabagok ang ulo ni Castrillo sa semento, tila nawala ng malay at hindi na gumagalaw. Ang rider naman sumadsad sa gilid ng pader. Nakabangon ang rider pero imbis na tulungan ng biktima, iniwan ito at humarurot palayo. Sinubukan siyang harangin ng ilang lalaki pero nakaiwas siya at nakatakas. Inabot ng ilang minuto bago maisakay si Castrillo sa isang kotseng nagdala sa kanya sa ospital kung saan nananatili itong kritikal ang kondisyon. Nabangga siya. Pero kung hindi siya umatras, hindi aabuti. Nung pagkabangga, may tatlo daw inaawat yung tao. Hindi nakalusot, tumakas. Paalala ng mga taga-barangay sa mga makakadisgrasya ng mga pedestrians. Unang-una, dalhin agad sa ospital o kaya tumawag ng ambulansya para mabigyan agad ng aid. Batay sa investigasyon ng Muntinlupa City Police,
Galing pagawaan ng motorsiklo ang sospek at pauwi na sana nang mabangga ang biktima. May matibay na lead ang Muntinlupa Police kung sino at saan nakatira ang sospek batay sa CCTV footage. Pero hinihintay pa nila na magsampa ng formal na reklamo ang pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagdami ng mga namamalimos sa kalsada, nilinaw ng isa naming nakausap na hindi sila hawak ng sindikato. Wala ring direktang impormasyon kaugnay niya ng DSWD. Ang tiyak-an nila, handang tumulong ang kagawaran. Nakatutok si Maki Pulido. Mas pansinin tuwing Kapaskuhan ang mga nakikipagpatintero sa mga kalsada para manlimos. Kabilang ang ilang katutubo tulad ni Aiza na lumuwas mula Lucena, Quezon kasama ang asawa at 3 anak. Mga iba po ma'am, hindi naman sila po nagbibigay. Opo ma'am, minsan nagsasabi rin sila masama o malaking katawan mo, magtrabaho ka. Siyempre po masakit yun sa amin. Ang gustong ipaliwanag ni Aiza sa mga mababang tingin sa panlilimos nila. Nagtatrabaho naman sila bilang street vendor sa Lucena pero talagang kapos ang kita. Kaya lumuluwas sila para mamasko at ang ibang naiipong pera ginagamit na puhunan para bumili sa Quiapo na mga pwedeng ibenta pag bumalik sa Quezon. Mahirap talaga ma'am sa amin. Probinsya namin mahirap. Kasi yung asawa ko minsan mga isang araw, minsan wala siya pong kita. Minsan may kita mga 250, 300. Pero kulang naman yung ma'am kasi nag-aral po yung mga anak ko. Pero hindi umano sila dinala rito ng mga sindikato. Paglilinaw ng DSWD, wala silang direktang impormasyon na may sindikato nga sa likod ng ganito. Pero nakikipag-ugnayan sa mga otoridad kung may ganitong mga sumbong. Walang personal knowledge ang DSWD that there are groups or individuals na nagdadala ng mga families. But if in case may malaman kami, we will immediately report this to the law enforcement agencies. Kasi ang focus ng DSWD is on social welfare. Sabi ni Aiza, nilalapitan sila minsan ng mga otoridad kaya napapatakbo sila. Pero sabi ng DSWD, wala silang dapat ikatakot dahil hindi sila pepwersahin ng mga social worker para sumama. Pag sumama sila, dadalhin namin sa processing center which is located in Pasay City. This is a former Pogo Hub na transform natin into a shelter. So meron sila doon matutulugan, makakainan. They could in fact stay there for quite some time. Sa DSWD Processing Center, aalamin ng mga social worker kung anong tulong ang ibibigay para hindi na sila bumalik sa lansangan. Kung maaari, sabi ng DSWD, sa Processing Center na rin ibigay ang tulong para sa mga nanlilimos para malayo sila sa kapahamakan sa kalsada. Help us reach out to them by informing us kung saan nyo sila nakita. We'll go to them, we'll reach out to them, and we'll bring them to the processing center. Umaasa rin naman si Aiza na maabutan ng tulong ng gobyerno dahil kaya lang naman sila nasa kalsada ay walang-wala na sila. Ang gusto namin, bigyan sila po kami ng pangkabuhayan. Pag gusto nila, wag kami nasa tabi-tabi. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pantapat sa literal na malamig na Pasko sa Baguio, ang init ng saya at pagmamahal ng pami-pamilyang umakyat doon. Nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Maginaw na gabi, Vicky. Umaabot na sa 15 hanggang 23 degrees Celsius. Ang temperatura ngayon dito sa Baguio City, swak dahil ipinagdiriwang ang diwa ng Pasko. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita dito sa Burnham Park para dito na mismo salubungin ang Pasko. Binati ng tagos sa butong lamig ang mga umakyat sa Baguio kung saan na sila aabutan ng oras ng Noche Buena. Ang naitala kasing temperatura sa City of Pines ngayong araw, 15.6 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Alas 7 pa nga lang ng umaga, usad pagong na ang mga sasakyan sa inbound lane ng Camp 1 to Benguet. Nagkaroon din ng traffic congestion sa outbound lane ng Camp 7. Maghihintay na lang po, wala naman po kasi magagawa kung traffic po talaga eh. Sanay na po ba tayo sa traffic, sir? Apo. Nakakalat naman ang mga pulis at force multiplier sa Central Business District upang magmando sa sitwasyon ng trapiko.
Bago pa nga marating ang Baguio, ay marami nang nagfo-photo op sa Lion's Head sa Quezon Road. Gaya ni na Aldri na bumiyahe pa mula Binangonan, Rizal. Para makapasyal ng buong pamilya dahil first time po nilang bumisita rito sa Baguio. Dahil gusto po nilang makita kung dito po maisipan nilang magpasko. Sa mismong City of Pines naman, dinaragsa ang Burnham Park. Maliban sa picnic, biking peg naman ang peg ng iba. Gusto namin experience yung Baguio kasi actually galing Guimaras tong mga anak ko. So first, gusto nilang gumala dito sa Baguio. Ito yung first trip namin. Kasalukuyang nakasara ang Burnham Lake na bahagi ng Burnham Park dahil sa ongoing na renovation project ng City LGU. Sa bahaging ito, pansamantala munang itinabi ang mga swan boat habang ongoing pa ang renovation project. Pansamantala ring isinara ang Sunshine Park, Igorot Park at Ibaloy Park. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga turista maging responsable sa kanilang pagbisita. Dapat matuto na yung ating mga bisita. Yung mga residente natin na kumbaga natuto na na maging disiplinado pagdating sa pag-dispose ng trash. Mahigpit ding ipinatutupad ng BCPO ang Oplan Bantay Trapiko ngayong Pasko. Pangunahing mga simbahan sa mga tourist spots, sa mga terminals at mga ibang mga major intersections at sa mga matataong lugar. Of course, para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga turista. Vicky, ramdam pa rin ngayon ang mabigat na daloy ng trapiko, partikular na sa Central Business District ng syudad. Ayon sa Baguio City Police Office, ay may mga itinalaga na ring mga bakasyon lane sa ilang mga kalsada na pwedeng daanan ng mga motorista na gustong umiwas sa hassle ng mabigat na daloy ng trapiko. At bagamat holiday ngayon, ay hindi pa rin po lifted ang number coding scheme dito sa Baguio City. Yan muna ang mga latest mula rito. Happy holiday sa inyo dyan, Vicky, at sa ating mga kapuso. Merry Christmas sa inyo dyan sa Baguio City at maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ngayong Pasko, lalong it's better to give than to receive. Kaya naman si Asia's Limitless star Julie Ann San Jose at ang kanyang fans ipinadama ang tunay na diwa ng Kapaskuhan at tumulong sa isang Aita community. Makichika kay Aubrey Carampel. Season of Giving, ika nga ang Kapaskuhan. Bagay na ipinaramdam ni Julie Ann San Jose at ng kanyang fans nang mag-Christmas outreach sa isang Aita community sa Porac, Pampanga. Handog nilang pamasko ang pagkain, bigas at grocery packs. Pero higit ang oras na walang katumbas na halaga. Priceless din ang isinukling ngiti ng mga Aitang nabigyan ng regalo na nag-perform pa sa salyo ng newest single ni Julie na Simula. Ang highlights ng outreach na ipinost online ni Julie, nilaki pa ng caption na, "With love." Oh my God. Thank you, love. Thank you, love. Ramdam din ang love ng boyfriend niyang si Raver Cruz na may regalo ng pickleball paddle bago pa ang mismong Christmas Day. Excited na si Julie magpasko kasama si Raver at kanilang pamilya. We spend the Christmas together and pati yung mga families namin talagang super close na rin. Tsaka, ayun, excited talaga kami kasi parang ito talaga yung matagal na bonding. Magkasama ring sasalubungin nila Julie at Raver ang New Year. Kasama ang Julieverse sa GMA Kapuso Countdown to 2026 na gaganapin sa SM Mall of Asia sa December 31. Magpapasaya rin sina Christian Bautista, Rocco Nasino at Kailin Alcantara, pati sina Sangre Faith Da Silva at Angel Guardian. Mapapanood din ang ex-PBB housemates na sina Will Ashley, AZ Martinez, Charlie Fleming, Josh Ford at Vince Maristella, at ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates na sina Marco Massa, Wynonna Collins, Lee Victor at Eliza Borromeo, with the special participation pa of K-pop group Ahof. After New Year celebrations ay maghahanda naman si Julie Ann para sa mga concerts and shows abroad. Medyo first quarter, medyo magiging busy ako, jet setter. But, I'm just very happy. I'm grateful for all these blessings. Talagang, I'm happy to perform and sing for everyone. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
Matinding pinsala sa ulo at katawan ang ikinamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ayon sa autopsy report ng pulisya. Na-recover naman sa tinuluyan niyang hotel bago namatay ang iba't ibang klase ng gamot gaya ng sleeping supplements at antipsychotic medication. Nakatutok si Joseph Morong. Sa hotel na ito sa Baguio City nanggaling si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral bago siya natagpo ang patay sa baba ng isang bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 18. Bukod sa video ng pagdating doon ni Cabral at ang kanyang driver na si Ricardo Hernandez mag-aalauna ng hapon, nakuhanan din ang kanilang pag-alis bago mag-alas 3 ng hapon. Ngayon nakuha rin ng otoridad ang kuha ng CCTV nang bumalik ang driver. Makikitang lumapit sa concierge ng hotel si Hernandez. Ito raw yung sandali nang hindi na niya makita si Cabral sa lugar kung saan ito nagpaiwan. Sa inventory sheet naman ng NBI sa mga items na nakuha sa hotel room ni Cabral, nakalagay na may nakuhang iba't ibang klase ng gamot. Kabilang dyan ang isang prescription medicine laban sa insomnia, meron ding sleeping aid supplements. May nakuha ring isang uri ng antidepressant at antipsychotic medication. May na-recover din na 13 pulgadang kutsilyo mula sa kwarto bukod pa sa mga damit at iba pang kagamitan. Nauna nang sinabi ng PNP na lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng gamot kontra depresyon. Sa autopsy report ng pulisya kay Cabral, nakasad na blunt traumatic injuries sa ulo at katawan dahil sa pagkahulog ang cause of death niya. May matinding pinsala ito dahil sa lakas ng pagkakahulog sa ulo, katawan, braso at mga binti, bali rin ng kanyang mga ribs, bali rin ng kaliwang braso, binti at bukong-bukong o ankle. Sinubukan naming makuha ang pahayag ng abogado ni Cabral na si Atty. May Divina Gracia. Maglalabas daw sila ng pahayag sa mga susunod na araw para sagutin ang lahat ng mga isyu at akusasyon tungkol kay Cabral. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isa pang away kalsada sa Marikina City naman. Ang singitan papasok sa parking e nauwi sa pananakal, duruan at hampasan. Nakatutok si Von Aquino. Sa viral video na ito, makikita ang komprontasyon ng driver ng pickup at gray na kotse sa Riverbanks Avenue, Marikina City. Maya-maya lumabas ang isang lalaki mula sa puting sasakyan na nasa harapan ng kotse at sinunggaban ang driver ng pickup. Noon na lumabas ang babaeng sakay ng pickup at hinatak ang isa pang babaeng mula naman sa kotse. Nagkagulo pang lalo ang mga sakay nila hanggang sa maawat na sila ng pasahero ng pickup. Ayon sa Marikina City Police, nangyari ito kahapon alas 3:30 ng hapon habang papasok ang mga sasakyan sa parking lot. Ang mga sakay-an nila ng sedan na gray at puting sasakyan sa harap nito ay magkakamag-anak. May nauna pang sasakyan sa kanila na nakapasok na. Okay po. Nakapasok na. Ngayon, sumusunod po itong pick-up natin, yung nasa left side. Then from there po, hindi pa na po sila makapasok din kasi nga po, nakaharang na rin po yung hindi na nagbigay yung nasa white kasi naiharang niya na yung sasakyan niyang nauna. Then hanggang nagkatapat po yung Vios at saka yung pick-up. Matapos ang insidente, sa police station dinala ang mga motorista. Kung meron man anilang traffic violation ang mga motorista dahil sa nangyaring gulo sa kalsada, ang MMDA at LTO na anila ang titingin dito. Holiday man o hindi, laging paalala ng mga otoridad sa mga motorista, habaan ng pasensya at huwag pairali ng init ng ulo. Ang pagbibigayan tuwing Kapaskuhan, gawin din daw sana sa lansangan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Bago magsalo-salo sa Noche Buena, nakaugalian na ng maraming Katoliko na magsimba sa Misa de Gallo para magpasalamat sa mga biyaya. At inaabangan na yan sa Manila Cathedral. Live mula roon, nakatutok si Mariz Umali. Mariz! Emil, sa gitna nga ng napakaraming hamon na kinaharap ng mga Pilipino ngayong 2025 ay umaasa maraming mga dadalo sa Misa de Gallo o Christmas Eve na mangyayari o magsisimula na sa loob lamang ng ilang minuto mula ngayon na lalo pang mapapalakas ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng homily na ibibigay ng main celebrant ng Misa na si Manila Archbishop Jose Cardinal Avincula dito sa Manila Cathedral. Yes, nanonood kayo ng concert. Galing pang Labrador, Pangasinan ang buong pamilya ni Jacqueline Malong para dumalo sa family reunion ngayong bisperas ng Pasko. Pero bago ang salo-salo ay dadalo sila sa Misa de Gallo dito sa Manila Cathedral.
Yun po yung pasasalamat natin kay God dahil birthday niya ngayon. Yung siya ang good creator natin, good provider, good healing. Binabalik natin sa kanya yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Diyos. First time din dito ng taga-Laguna si Vicky Deloria at kaibigan niya, kaya narito na kaninang hapon pa lang. Napaka-importante po sa akin ang Bisperas ng Kapaskuhan po kasi ito po yung kaarawan ni Jesucristo para sa salubungin yung pagdating niya bilang isang tagapagligtas po. Lubos po ako nagpapasalamat na sa araw na ito, ma-attend ko po yung mass mamaya. Mula naman sa Samar ang pamilyang ito. Kailangan po ma-feel po namin yung present ni God. Pagpapasalamat po sa kanyang Dahil? pagpaparating at paggagawa ng mga blessing pa, kabutihan pa. Bago pa ang mismong Misa de Gallo o Christmas Eve Mass, ay pinaliwanag sa akin ni Father Viel Bautista, Vice Rector ng Manila Cathedral, ang halaga nito bilang pagsisimula ng mahabang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo. Dahil ang Pasko ngayong taon ay pinagdiriwang sa huling mga araw ng panahon ng Hubileo, lalo raw tayong hindi dapat mawala ng pag-asa sa mga krisis na kinakaharap ng bansa. Namulat nito yung mga consciousness natin. Malaking bagay ang pag-asa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang pag-asa ay isang pagyakap sa katuparan at sa kabutihan ng Diyos. Hinikayat din niya ang mga mananampalataya na bigyang halaga ang espiritual na paghahanda kaysa sa pisikal na dekorasyon. Bago ang Christmas Eve Mass, ay nagkaroon ng Christmas concert dito sa Manila Cathedral. Dito, inawit ang iba't ibang Christmas carols mula sa loob at labas ng bansa. It's there to arouse our hearts once more for the celebration of Christ's coming. Emil, dahil iba-iba naman yung liturhiya sa misa ngayong gabi at bukas, kahit dumalo na sa misa ngayong gabi, ay inaasahan pa rin at hinihikayat pa rin ang mga mananampalataya na magsimba muli bukas sa mismong araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Dito naman sa loob ng Manila Cathedral ay puno na yung loob ng simbahan at inaasahang aabot sa mahigit 2,000 ang dadalo sa Misa de Gallo ngayong gabi. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Paulit-ulit na paalala, iba yung pag-iingat kapag nasa kalsada. 3 ang sugatan ng magsalpukan ang isang motorsiklo at L300 sa Taguig. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nakabibigla ang viral video ng pagsalpok ng isang motorsiklo sa kasalubong na sasakyan sa 15th Avenue sa Barangay East Rembo, Taguig. Madaling araw nitong December 18. Nakuhanan din ito ng CCTV sa barangay. Sa imbestigasyon ng Taguig Traffic Police, bumabagtas ang motorsiklong may angkas at tila may kausap nang biglang napaling ang manibela ng motorsiklo at sumampa sa kabilang lane. Itong motor ay mayroong kasabayang motor din na isa. Then they were talking. Hindi ko alam kung nagtatalo sila. Tapos nung ibig sabihin na nakatutok siya dun sa may camera nung nakatingin siya dun sa camera nung cellphone nung nakasabayan niyang motor. Hindi niya alam na yung manubela niya pala na sa opposite direction. So nag-head on sila nung L3. Nirespondehan ng Taguig Traffic Police sa Traffic Management Office sa mga sangkot sa aksidente. Nasa maayos ng lagay ang rider ng motorsiklo at angkas nitong nagtamo ng samot-saring sugat sa katawan. Nagtamo rin ng sugat ang driver ng L300 bagamat hindi naman daw ito malubha. Kalauna, nagkaayos ang 2 panig. Ayon sa pulisya, wala namang indikasyong nakainom ang sino man sa mga nasangkot sa aksidente. Pero dahil Pasko ngayon, paalala ng mga otoridad, lalo na sa mga nakamotor, iba yung pag-iingat sa anumang pwedeng maging distraction sa daan. Alak man yan o kausap. Focus ka sa pagmamaneho. Wala kang distraction, hindi ka pwede nakipag-usap sa kabilang. Basta focus lang hanggang makarating ka sa paroronan. Hindi pwede yung nagmamaneho ka, may kinakausap ka sa cellphone, nag-aaway, nagtatalo pa. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. 8 pelikulang maghahatid ng kilig, saya, takot at iba pa ang mapapanood na sa Metro Manila Film Festival simula bukas po yan. May mga nakasulyap na sa kanilang premiere at sa early reviews pa lang, sulit muli ang Film Fest. Yan ang chika ni Aubrey Carampel.
We deserve better. You deserve better. Bukas na magpapakilig ang trio ni Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera sa MMFF rom-com movie na Love You So Bad. Live my life the way I want to. Kulab ito ng 3 film production giants na GMA Pictures, Star Cinema at Regal Entertainment. Sa trailer pa lang, kita na ang chemistry ng mga bida na gumaganap bilang sina Vic, LA at Savannah. He is LA, Mr. Savior. Kumatak, tiwala ka sa akin. Okay. And he's my adventure. He is Vic, Mr. Sungit. Kaya ako late eh, nagdrama ka pa kagabi. Nagdrama ka kagabi? But he's my calm. Nakakatuwa lang kasi nagkaroon kami ng chance para ma-share yung knowledge namin sa craft namin. I hope na magustuhan to ng mga tao kasi grabe, mixed ang emotions dito eh. Talagang saan ka ba, ganun eh. Ako super proud ako sa aming tatlo. Kami ni Bianca, first time namin mag-work together. Kay Will naman, syempre magkaibigan na kami before. Tapos nakapagtrabaho na rin kami. Mas madalas kami magkasama. So, in a way, medyo mas talagang nakapag-bond kami. Alam mo yun, mas napaptibay yung friendship. Ang tanong ngayon sa fans, Team Savic ka ba o Team Lavan? Vanna, are you falling in love with two men? Ang sarap paglaruan ng dynamics namin at mag-explore ng kung anong kaya namin gawin as two different love teams and as a trio. And of course, working with Direk May was also as wonderful. Mas na-excite ako for us and lalo na para sa mga taong mapapanood to. So ayun, feeling ko lang dami natin mapapasaya at mapapakilig this coming Christmas. Come on, let's reconnect. Ilang kapuso and sparkle stars din ang bibida sa iba pang 2025 MMFF entries. Ang Legaspi family na sina Zoren, Carmina, Mavi at Cassie kasama sa cast ng family drama film na Reconnect. With Cocoy De Santos and Sangre stars, Angel Guardian at Kelvin Miranda. Mananakot naman ngayong Kapaskuhan sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins sina Carla Abellana, Manilyn Reynes, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Dustin Yu, Matt Lozano, Alfea Ablan at Elijah Alejo. Sa Bar Boys After School, ang second installment ng Bar Boys movie, muling bibida si Rocco Nasino, reprising his role as Attorney Toran Garcia. Kasama rin sa film ng Sparkle Stars na sina Will Ashley, Glyza De Castro, Therese Malvar, Bryce Eusebio at Royce Cabrera. Star-studded naman ang Call Me Mother starring Vice Ganda and ex-PBB housemates. Ito ang first MMFF film ni Sparkle Big winner Mika Salamanca at co-housemate na si Shuvi Etrata. Full support syempre ang PBB family, pati ang It's Showtime host. Dumalo rin sa premiere si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. It's MMFF time again. Sana ay suportahan natin lahat ng pelikula ngayong MMFF. Pinaghirapan to lahat and nakikita ko naman na parang exciting kasi mukhang ang gaganda ng lahat. At syempre, abangan niyo yung mga kapusa stars sa mga pelikulang to. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Faith Da Silva. Merry Christmas mga kapuso! Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Faith. Merry Christmas. Happy Christmas, Faith. At yan, ang mga balita ngayong Miyerkules. Naku mga kapuso, di ba kung kailan lang, Emil, nag-100-day countdown tayo? Ngayon, ilang oras na lang. Pasko na. Naway maging mapayapa po at masagana ang inyong Noche Buena. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Happy Christmas, ma'am. Christmas. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Dalangin namin na maging ligtas at sama-sama ang inyong pamilya ngayong Kapaskuhan. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Merry Christmas!